Welcome back muli mga kababayan ko dito po sa atin pong munting channel reaction at opinion. At sa araw po na ito, as usual po, mayroon na naman po tayong pag-uusapang issue na nagaganap dito po sa ating bansang Pilipinas. Walang iba kundi ito pong nakakagulat na nakuha po nating report dito po sa atin pong mga mainstream media na mayroon palang the most corrupt agency. Dahil ang akala nga po natin mga kababayan ko, ang the most corrupt agency na sumambulat nung nakaraang taon 2025, walang iba kundi itong DPWH. Dahil dito po sa malawakang korupsyon sa flood control. Oo, doon po sa mga substandard project at sa mga ghost project sa flood control. Yun po ang pagkaakala po natin na the most corrupt agency itong DPWH. At nung mga nakaraang mga taon, mga lumipas na mga pamahalaan ng ating pong gobyerno, ang ating pong nababalitaan noon, itong mga katulad ng BIR, custom, yun po yung mga corrupt. At nitong nakaraang taon nga, doon lang po natin dinalaman na ang the most corrupt pala sa taon na yon ay ang DPWH. Opo, dahil sa talagang trilyon-trilyon na ninakaw na pira ng bayan ang nawala sa pondo po natin dahil po sa mga politikong magnanakaw at itong mga kontraktor. Oo. At sa taon nga po na ito mga kababayan, mayroon pong pinasabog itong ating pong ombudsman na mayroon pa palang the most corrupt agency sa atin pong bansang Pilipinas. At kung ano ito ay atin pong panoorin ito maya-maya lamang, dahil hindi ko po hindi ko po kayang hindi po sabihin na ito po ay parang diversionary tactic lamang para matakpan yung tunay na issue doon po sa flood control anomaly. Oo, marami na po ang nangyari po noong 2025. Mayroon pong mga protesta, malawakang protesta ang naganap at hanggang sa nangako po yung ating presidente na bago mag-December 15 ay mayroon po siyang maipapakulong ng mga politikong magnanakaw. Pero sa kasamaang palad, opo, December 15, sabi niya mayroong mag-Merry Christmas sa kulungan. Pero ang kanya pong naipahuli ay yung mga dilis lamang. Mga 17 dilis yata yon ang kanyang pinahuli o 19. Oo, na nasa kulungan na. At bago magtapos ang taong 2025, mayroon na naman siyang pinahuli. Akala po natin isang politiko na kanya pong ipinangako, na kanya pong sinabi na mag-Merry Christmas sa kulungan. Yun pala ay isang sapsap lang din. 17 dilis at isang sapsap ang naipakulong po ng ating presidente. Opo. Kabaliktaran doon sa kanya pong pangako na malalaking isda. Oo. Dilis lamang at sapsap ang kanya pong naipakulong. Yung sapsap mga kaibigan ay ito po yung si Diskaya, yung babae, yung po yung sapsap. Oo, kasi talagang medyo malaking issue po doon sa kanya. Oh, dahil doon sa kanya pong sasakyan na mayroong payong, at doon po siya sumikat. Kaya maituring po natin na medyo malaking isda siya. Oo, malaki siya sa dilis. So, yun po, ang naipakulong mga kababayan ng ating pong presidente. 17 dilis o 19 o at isang sapsap. Yun po. At sana nga po, ito pong pag-uusapan po natin ngayon na the most corrupt agency daw na sumabog nitong 2026
ay hindi po ito diversionary tactic lamang para mawala na po yung issue doon sa flood control. Opo, dahil milyon-milyong mga Pilipino pa po ang naghihintay ng tunay na resulta dito po sa mga investigasyon na ginanap nung nakaraang taon. Oo, investigasyon doon sa lower house, investigasyon sa Senate, investigasyon sa ICI, tapos yun lang ang naipapakulong. So sana nga po ay itong mga issue ngayon na 2026 ay hindi po ito diversionary tactic lamang para mawala yung mga issue na yon. At ito pang si kapatid din nito ni Remulla, si John Vic Remulla sa DILG. Imbes na pagtuunan yung mga Cabral files na pinasabog nitong si Representative Leandro Libiste, kasi talagang kailangan imbestigahan yon. Aba, ang gustong paimbestigahan nitong si John Vic Remulla, yung lisensya. Yung lisensya ng company nitong si Leandro Libiste. Oo, imbis yung files ni Cabral ang dapat pagtuunan nila ng pansin dahil ito po yung naglalaman ng mga proponent doon sa mga nangyaring nakawan. Oo, pero ang kanya pong tinutukan, ito pong lisensya nitong si Leandro Libiste sa kanyang company. Oo, wala naman po tayong tutol po doon sa pag-iimbestiga kung mayroon pong katiwalian o paglabag sa batas itong kumpanya ni Libiste. Wala naman po tayong tutol doon. Dapat naman talaga imbestigahan yon. Pero dapat unahin po natin yung mas malaki, yung tinatawag na the most crime of the history of the century. The most crime of the century. Yun po dapat yung atin pong unahin. Hindi po itong mga maliliit. Kasi mahahalata po tayo na dinadivert po natin yung mga malalaking issue doon po sa maliliit na issue. Yan pa yung impeachment ni BP Sara, isa pa yan, no? Na gusto yatang i-divert yung issue na ito at magre-refile na naman daw yung Congress ng impeachment. Grabe, hindi pa nga ito na-solve itong malaking problema. Balik na naman tayo doon. Ako po, wala. Paano magkakaroon ng pag-asa itong ating bayan ng kasaganaan kung ganyan na ganyan po tayo? Magtatakipan po tayo yung mga mabahong-mabaho na sumingaw na sa ating bansang Pilipinas ay iiwanan natin. Tatakpan lang natin para hindi na sumingaw. Ay hindi naman po yan po pwede. Kasi tatakpan man natin yan, nandoon pa rin ang dumi. O dapat malinis talaga yung dumi na yon para hindi na yan sumingaw kailanman. Maikulong talaga yung mga malalaking isda na yan. Para makawala na itong ating bayan sa malawakang korupsyon na nagaganap lagi sa ating pong bansang Pilipinas. So ngayon po mga kababayan ko, ay pakinggan na po natin itong interview dito sa isang agency na pinagbintangan nitong hindi pinagbintangan, ay tinawag talaga na the most corrupt agency nitong si Boying Remulla. Ngayon ay pakinggan po natin at panoorin po natin ang interview dito po sa isang sa kanilang spokesperson ng agency po na ito. Tinatangka natin nakuha natin sa ating linya ng telepono si Fire Superintendent Anthony Arroyo, siya po spokesperson at hepe po ng Public Information Service ng Bureau of Fire Protection. I understand, nung unang nilabas ni Secretary Remulla ito, meron na silang nilabas na... What?
Bureau of Fire Protection, the most corrupt, the most corrupt agency, Bureau of Fire Protection. Wow, ano yon? Hindi nila pinapatay yung mga sunog. Oo, hindi nila ginagamit yung kanilang mga fire truck, yung pambili ng fire truck ay kanilang kinokorap kaya wala silang mga ginagamit para patayin yung mga sunog na nangyayari sa ating bansa. Wow, sana naman ay hindi ganon. Press statement dito. Meron. Actually, Posisyon. nagsalita na noon pa si Secretary Rimulya na meron talagang tinatawag na kickback scheme sa Bureau of Fire Protection. Isa pa lang po ito sa mga attached agencies ng DILG. At sinabi nga, marami Weng, pa yan. the most corrupt. Yun ang kanyang taguri dito sa... Antindi, no? Oh, The most corrupt agency. Mas corrupt pa ba Wait sa lang. DPWH to? At saka na-dislodge niya ang Bureau of Customs. Oh, tsaka Grabe ba? Grabe. So sige, baka na. ibig Bureau of sabihin, Fire sa Protection. ilalim ng DILG DILG. siguro. Yes, No? oo. Nasa linya natin si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Magandang umaga, Superintendent. Yes, Morning sir. Good morning, Sir Joel. Good morning, Ma'am Weng. Yes Opo, po, good morning may- sa lahat ng tagapagiting. May bagong development, 30 million. Oo, Yung kickback figure. scheme. Kickback scheme. Oo. Yan sa Bureau of Fire Protection. Binabanggit hanggang taas. Hanggang sa fire chief o fire director. Initial reaction ng Bureau of Fire Protection dito po sa impormasyon na ito. Yes, sir. We confirm po yung meron kaming na administrative relief last January 7 patungkol dito sa ongoing na investigation na ginagawa ng aming Internal Affairs Service and DII. No, so ongoing po ang investigation para magbigay daan sa ginagawang investigation ng ating team ay na-relieve po yung dalawang key official natin. Anong sa- posisyon ng mga yon, Superintendent? Opo, isa yung sa regional office at isa naman po sa Quezon City Fire District. Okay. Regional Office, ano to? Region 4? Dito po sa NCR. NCR. Would you care Um, to name yung mga sinuspending mga opisyal ng Bureau of Fire Protection? Opo, ongoing pa sa investigation, so mas mainam po na Huwag na huwag lang na natin banggitin. muna i-disclose. Opo. Okay. Ano po? Para mas tuloy-tuloy po ang pagkalap namin ng mas matitibay na investigation. Ay, matitibay na ebidensya Ano- during the conduct of investigation. Superintendent, ano na po yung lumalabas na mga detalye sa inyong investigasyon? Ano So- yung sindikato ba ito sa loob ng Bureau of Fire Protection? Sino-sino ang mga sangkot? I guess hindi lang itong dalawang ito ang sangkot, yung inyo na-relieve. Yes po. So ayaw namin i-preempt dahil sa ongoing pa nga yung investigation, pero rest assured po we support the move of our good Secretary John Bicrimulya for cleansing up the BFP. Kaisa kami sa aming panawagan din. Natural. Hindi lang yung mga maliliit dyan ang gumawa niyan, kundi ang talagang gumawa niyan dyan, yung mga malalaking isda. Yan, dito po sa Bureau of Fire Protection. Oo, talagang may katiwalian din talaga pala dyan. Oo. Pero bakit tinawag ito ni Boying Remulla na the most corrupt agency? Ano ba talaga ang mayroon? Oo. Kasi doon sa DPWH trillion ang inakaw doon. Trillion na pera ang nawala. Oo, sa kaban ng bayan at napunta lamang sa mga bulsa, sa mga bank account nitong mga politiko na ito at doon sa kanilang mga ari-arian na naipundar. Oo, trillion yung pinag-usapan doon. Dito, gaano ba kalaki ito? Bakit ito ay tinawag na the most corrupt agency? And this aligns with our agency's integrity monitoring at internal cleansing program. Mhm. So, yun din, no? We are committed sa due process and maintaining talagang, wala kaming tolerance dyan. Zero tolerance policy for any misconduct and Okay. corrupt practices. Kung sindikato yan, so lahat po yan ay mananagot. Mhm. So, talagang ongoing pa po ang mas malalim na investigation na ginagawa ng May ating madadagdag ba sa mga EDSA. masususpinde
na mga dinadawit dito po sa anomalyang ito? Yes sir, kung may madadawit pa na karagdagan ay maaasahan niyo po ay agaran naming aksyonan po yan. Paano po yung kickback scheme sa Bureau of Fire Protection? So At least part in po this yan case, sa at least in this case. Sige, ano nga ba ang nangyari dito? So may allege nga po na may kickback scheme. So iniimbestigahan po kung saan 'yon galing ang sinasabing kickback, no? So meron tayong kasi mga fire safety compliance diyan sa active fire protection system. Mhm. So isa na nga po yung mga fire extinguisher, maaaring doon, so ongoing investigation at iba pang mga tinitingnang anggulo ng ating mga investigation team, no? Meron kasi diyan mga active fire protection nga yung nabanggit rin ng ating kalihim John Victimulya, yung Hmm. mga fire sprinkler system, fire detection and alarm system, and other mandatory requirement. Tinitingnan po lahat yan ng ating mga investigating body. Kasi sa Bureau of Fire Protection, basta sa lahat naman ng tanggapan, Joel, basta hihingi ka ng clearance, Oo. ang daming punto ng pwedeng katiwalian, hindi ba? Pwedeng, Dito yan, sa yan. kaso ng Bureau of Fire Protection, paki-confirm ko ito yung dito sa scheme na to, Superintendent Arroyo, yung kailangan sa isang gusali pa nagpatayo ka o mag-ooperate ka na isang halimbawa ng administrative ng building, kailangan meron kang fire extinguisher. Tama po. May permit kasi yan na Ay, correct. hihingi sa, Oo, kasama sa yun Bureau sa of Fire. clearance, hindi ba? Yan, oo. Kailangan may fire Hindi lang fire extinguisher ang kailangan kapag building na yung ipinapatayo. Fire extinguisher, hindi po 'yan, no? Oo, nandyan po yung mga fire extinguisher, pero ang pinaka-main na firefighting diyan na nilalagay sa mga building, itong mga fire hose na talaga. Oo, may talagang yung fire hose, tapos itong fire sprinkler. Oo, na nilalagay yon sa doon sa taas. Yung mga fire sprinkler na yan, na kapag nagkaroon ng sunog ay biglang sasabog yan. Oo, biglang magbubuga yan. Kung powder man yan, ang laman ng fire mga sprinkler na yan, so powder yung magbubuga para mamatay yung apoy. Kung tubig man yan, di tubig. Pero ang karamihan dyan sa mga fire sprinkler na yan ay talagang tubig. Yun nga, no? Hindi lamang fire extinguisher ang nilalagay dyan sa mga building. Kapag building na, kapag mga matataas na building, yung mga 3-story hanggang pataas, may mga kuwan na yan. Hindi lamang yan fire extinguisher ang nilalagay dyan na pangpatay ng apoy, kundi may mga fire hose cabinet na yan at saka mga sprinkler nga. Oo. Yan, may fire integrado. extinguisher ka. Ano po ba ang requirement? Bakit kailangan na magkaroon ng puwang doon para magkaroon ng kickback scheme? So yun po ay parte ng investigation natin. Pero for the clarification, no, yung sinasabi natin mga mandatory requirements po ay nasa Republic Act 9514 po yan, nasa Revised Implementing Rules and Regulation, lahat po ng mga requirements na yan. So dyan po natin tinitingnan ang mga scheme kung paano nakakasingit yung mga, kasi mahigpit po namin ipinagbabawal ang any recommendation or any pagbenta ng mga nasabing halimbawa ay fire extinguisher. So marami na kaming naaksyonan, marami na mga complaints na naaksyonan ng aming tanggapan para tungkol diyan at patuloy ang aming panawagan sa mga nabiktima na kami po ay talagang seryoso laban sa anumang katiwalian, no? At kami nga po ay patuloy nakikiusap at na makipagtulungan sa aming tanggapan sa mga nabiktima ng mga ganitong maling gawain. At tulungan kami makakalap ng matitibay na mga ebidensya. Pero So, yes. Ako guys, pwede po ako magbigay ng konting tip dyan tungkol po dito sa mga fire extinguisher. Na kung kayo po ay may mga fire extinguisher, kailangan tingnan nyo po yan kung ano po yung pizza. Oo. Binili po ninyo yan kasi may expiration date po yan ang bawat fire extinguisher. 1 year lang po yan.
Kasi ako po ay nagtrabaho po dati sa Saudi Arabia. Doon po sa Saudi Arabia ay 6 months to 1 year lang po yung mga fire extinguisher na nakaprint po doon sa katawan po ng fire extinguisher. Oh, 6 months to 1 year. Lumagpas ka ng 6 months to 1 year, pwede pa yung fire extinguisher mo. Oh, pero pag after 1 year, kailangan papalitan mo na yan. Oo, kasi sasabihin ng mga fire Bureau of Fire Protection, yung fire extinguisher mo ay hindi na po pwede yan dahil expired na yan. Opo. Pero ang katotohanan niyan, mga kaibigan, hindi po yan nag-expired. Hindi po yan nag-expired yung mga fire extinguisher. Oo, lalong-lalo na po itong powder. Oo, yung EBC kung tawagin. Pag sinabing EBC, yan po yung pwede po siya sa papel. Sa lahat po ng sunog po pwede po siya. Papel, langis, o kahit sa kuryente. Pero bawat mga type ng sunog, mayroong kanya-kanya talaga yung fire extinguisher para lang yan doon. Pero itong EBC, itong powder ay para sa lahat po yan. Oo. So, kaya kung mayroon po kayong fire extinguisher sa inyong bahay na powder, tingnan nyo po yung date. Kasi baka biglang, lalo na kung kayo po ay may business, yung may mga shop kayo na kailangan yung fire extinguisher, pag in-inspection yan ng Bureau of Fire Protection, at malapit na yan mag-i-expired, ay mapipilitan kayo dyan na palitan po yan. Oo, kaya kailangan kapag kayo po ay bumili ng fire extinguisher, alamin nyo kung mula doon sa pagkabili nyo ay aabot ba yan ng 1 year. Opo, oo, kasi baka yung mabili nyong fire extinguisher ay malapit na pala mag-expired. October kayo bumili, mag-expired na pala ito ng January. So, 2 months lang. Oo. Kasi pag nag-check yung Bureau of Fire Protection, sasabihin niya, expired na ang inyong fire extinguisher. Oo. So magugulat kayo ngayon, kabibili nyo lang, magpapalit na naman kayo ng fire extinguisher. So diyan po, no? At malamang diyan po yung isa sa mga katiwalian din na nangyayari. Oo, kasi kung ikaw ay siyempre, kung wala kang pambili, so mapipilitan ka ngayon na maglagay-lagay na lang doon sa nag-i-inspection sa inyo. Huwag niyo munang sabihin na expired na itong aking fire extinguisher, magbibigay na lang ako. Oo. So, pero yan ay mga maliliit lang po yan na mga corruption. Pero ang pinag-uusapan kasi dito itong malawakang corruption dito po sa Bureau of Fire Protection. Kaya nga tinawag na the most corrupt agency daw. Pero So, yun ibig po sabihin nito, pag halimbawa, bawal mag-recommend, di ba? tama po. Ng kung anong brand o Kasi, sino man supplier. Pero sa kasong ito, lumalabas na yung iniimbestigahan ninyong opisyal ay merong kasabwat na pribadong sektor at yun ang ini-endorse niya or pinersa yung may-ari ng building na doon bumili sa supplier ng fire extinguisher. Ang bintang pangaweng, kaanak pa Mm. nung Bureau of Fire Protection official, yung supplier po ng extinguisher. Yes po, Sir Joel, Ma'am Weng, no? Isa yan sa talagang iniimbestigahan. Talagang dyan po nakalinya ang ating ongoing investigation. Malaman ko lang So- po, sino ba nag-initiate? What initiated the investigation? Ano ba ito? Si Secretary Remulla ba dahil may sumbong sa kanya o mismong kayo? Ang Bureau of Fire Protection ang nag-initiate ng investigation, nalaman ni Secretary Remulla na mayroong ganyang investigation dahil may nagsumbong po sa inyo. Meron din pong nakarating sa aming tanggapan sa BFP e-reklamo at iba pang mga complaint in relation to that. At nag-conduct ng ongoing investigation pero mas lalo pong tumibay yung simula ng investigation on the part of the national office dito sa aming national headquarters from the Internal Affairs Service at saka DII or Directorate for Intelligence and Investigation para talagang
tinitingnan mabuti kung ano ang nangyari doon sa katiwalian na alleged na sabing kickback na nasabing 30 million. Yes po. Gaano ba, batay ba sa ating fire code, gaano ba kadalas ang minsan? Gaano ba kadalas ang pagpapalit po ng fire extinguisher? Halimbawa, bumili ako ng fire extinguisher Oo, ngayon. bago building mo. Bago building ko. Lahat ng floor dapat meron. Oo. Oo. Mahal pa naman ang extinguisher. Ilang taon bago namin to palitan batay do sa panuntunan. Kasi pagka Ng Bureau hindi of Fire. pinalitan, Expired na yun. Bawal na rin baka yan hindi sa tayo fire mabigyan code. ng clearance o whatever. Yes, sir. So on that part, kung nagre-renew po halimbawa, ang one of the requirements yan ng ating revised implementing rules and regulation, yung kung tawagin natin ay fire safety maintenance report. Yan po ay signed po ng fire safety practitioner o di kaya sa kasalukuyan yung admin ay pinapahintulutan or any professional practitioner doon sa gusali. So ibig sabihin, sila po ang magsasabi kung based on their audit, kung halimbawa yung fire extinguisher nga ay in good and operational condition, gayon din ang other na mga active fire suppression system doon tulad ng sprinkler, sila rin po ang magche-check, mag-audit kung okay po yon. At ganun din ang other tulad ng fire detection and alarm system ay talagang gumagana at maaasahan. So, through that report po, doon po babase ang ating mga Okay. fire safety inspector. So, kung halimbawa, depende po yan sa supplier or sa installer Oo. ng nasabing mga system. So, kung sabihin ng system, so medyo under repair or inaayos, so pinagbibigay alam yan sa amin at hindi pa i-issuean muna ng kaukulang certificate. So, So, part of auditing yan. May internal audit actually sila. Gaano kadalas ang audit? Periodic po, annually po binibigyan annually, natin. okay. Tapos usually po ang issuance naman ng aming certificate po ay fiscal year. Kung kailan na issuance ay isang taon, no? So hindi siya calendar year. Halimbawa, kung ngayong araw na issuean ng January 13 ay mag-expire siya usually after a year ng January 13 din. Superintendent Arroyo, gaano po ka-credible yung audit? Hindi niya sinagot. Opo, hindi niya sinagot yung expiration itong mga fire extinguisher. Yan kasi guys, sa mga fire extinguisher natin, may nakasulat diyan kung kailan po yan ang production at saka yung date expiration. So 1 year po yan. Paano nga kung nabili yan ng tao ng 2 buwan na lang magi-expired kasi wala namang kaalam-alam itong mga halimbawa sa building na lang, sa building. Oo, kasi siyempre mayroon silang mga contact niyan na mga supplier o mga company din, mga firefighting company. Oh. Itong building na ito, hindi naman niya tinitingnan kung ano yung mga expiration date ng mga nilagay diyan ng mga contractor ng mga firefighting company. Ngayon, nang mag-check itong Bureau of Fire Protection, ang nilagay pala ay mga malapit nang mag-expired o expired na yung iba na abutan ng pag-check ng fire protection. So, ang mangyayari ngayon, ay dyan ngayon, nasa malamang, dyan ngayon, ang malaking katiwalian. Oo. Oo, kasi siyempre, kung ikaw ay nagpatayo ng building, tapos ang nailagay sa'yo ay malapit nang o nag-expired na yung mga fire extinguisher na nilagay, nagbayad kang napakalaki. Oh, di ba? Nagbayad ka ng napakalaking pera para ma-installan ka nitong mga fire protection. So mapipilitan ka ngayon na maglagay doon sa Bureau of Fire Protection para hindi ka hulihin o hindi ipasara yung establishmento mo. Oo, kasi lumabag sa fire protection program.
So, hindi ko po, no, sa akin po, sa palagay ko lang po yan, no, na dyan po nanggagaling o ito po yung isa sa mga corruption na nangyayari po dyan sa fire protection. Itong mga nag-i-inspect, no, yung mga inspector po nila. Oo. Kasi papalabasin lang ng inspector yan, i-report nila dito sa kanilang departamento. O, okay naman yon, okay naman yung building na yon. Oo, okay lahat yung kanilang fire protection. Yung pala, nabayaran na. Nabayaran na sila. Oo. Kaya malamang na sa malamang, ito po yung nakita dyan na katiwalian. May mga bayaran na nangyayari. Baka kasi kindatan lang din yung Joel, yun nga tapos eh, na, oo. bigyan mo ako ng clearance. Sabihin mo doon na working lahat ng gamit ko para hindi ako maggumastos. Pero kindatan silang Meron dalawa. bang nagka-counter-check nung auditor? Mm. Opo, on our end po, wala kaming authority na magsabi na ay ang fire extinguisher na yan ay in good operational condition Mhm. dahil po ang makapagsabi niyan ay yung mismong provider o di kaya yung yung auditor ng nasabing building, yung Nako naman, spokesperson. Parang wala kang fire extinguisher sa bahay mo. Eh, mayroon ngang kwan yan eh. May manufacturing date yan, tsaka expiration date. Yun nga yung magsasabi kung kailan mag-i-expired. Yung mga fire extinguisher na yan. Ang bihira oh. Yun yung magsasabi. Eh ngayon, nakita ng mga inspector ninyo na malapit na yan mag-expired. Oo, nakiusap yung may-ari ng building na wag silang parusahan. Oh, bigyan pa rin sila ng permit na mag-operate kahit yung kanilang mga fire protection ay malapit na pala mag-expired. So, paano yan? So, yun na nga, no, dito natin makikita talaga na mayroon talagang corruption po diyan, no. Sabi nga nito ni Wing, baka dinadaan na lang yan sa kindatan. Oo, para mabigyan lang ng permit itong mga nag-ooperate ng mga building na nahuli na yung kanilang mga fire protection ay hindi pala tama o malapit nang mag-expired. nag-prepare ng fire safety maintenance report. So, as long as binanggit nila na yan po ay in good operational condition pa, so yan po ang aming basihan. So, ang aming lang naka-counter check diyan kung minsan ay sa pagkandak halimbawa ng drill. No? So, pag drill kasi ay nagagamit yan ang mga system na yan. Halimbawa, kasi ang hirap din i-test yung ating mga active firefighting equipment dyan. Halimbawa, paano natin itetest yung fire detection and alarm system? So, madalas yan, natetest natin during the drill. No? At meron yung mga fire sprinkler system na intended for testing. So, yun po ang tinitingnan natin. Kung yung buong system po ng halimbawa, ang gusali ay required ng mga ganyang system po. So, doon natin na-audit madalas sa mga ginagawa nating mga drill. Pero Yes hindi po. nyo na po na-double check kung tama yung nakalagay sa audit. Kasi kung sariling audit nila yon, paano nyo binivet kung tama yung audit report nila o hindi? Na pag sinabing itong fire extinguisher sa third floor ay working well, hindi nyo tinitest yun kung tama o May hindi. gauge kasi yun, alam ko, Weng. Correct, May oo. gauge yun, di ba? Oo. Kaya lang, yung gauge ba is... Sinusuri din ba yon? Oo, may gauge po yon. Yung mga fire extinguisher, meron po yung gauge. So, ang tamang gauge dyan, yung tamang pagtingin dyan sa fire extinguisher, ay nakataas yung gauge niya. Yung kumbaga, sarilo, naka 12 o'clock siya. So, yun po yung tama. Lumagpas man dyan ng konti, pumalo man ng konti, okay po yan. Pero pag bumaba po ng konti yan, pwedeng sabihin po yan ng Bureau of Fire Protection na yung fire extinguisher mo, pa-expired na yan. Hindi, kumbaga may depekto na yan. Pero ang totoo niyan, walang depekto yun, guys. Oo, halimbawa, powder, yung fire extinguisher mo, ang may depekto yon, pero hindi pa talaga expired yon kasi
nasabi ko nga kanina na mayroong mayroong manufacturing date saka expiration date. Kahit na malayo pa yung expiration date, minsan kasi yung bulb niya, yung gauge niya, minsan bumababa yan kasi yung bulb pala, yun yung may singaw, kaya bumababa yung nitrogen kasi ang nilalagay kasi na hangin diyan sa fire extinguisher ay hindi po basta-basta, hindi po oxygen ang nilalagay diyan kundi nitrogen po yung nilalagay. Ngayon, kapag yung bulb niya ay medyo may singaw, kahit na malayo pa ang expiration niyan, ay bababa yung gauge niya at maaring sabihin niya ng mga nag-i-inspect na yung fire extinguisher mo ay hindi na yan po pwede kasi bumaba na yung gauge. Pero ang katotohanan niyan, ipaparepair lang yan dapat ng may-ari doon sa nagre-repair na mga, kasi talagang may nagre-repair yan yung mga refilling station ng mga fire extinguisher. Dadalhin lang yan doon dapat, papalitan lang yung bulb. O tapos lalagyan uli ng panibagong nitrogen. So okay na uli. Oo, okay na uli 'yon. So maliit na ang gastos nun. Pero kung wala ka talagang alam sa fire extinguisher, ay pwede sabihin sa iyo yan ng mga nag-i-inspect, bumili na kayo ng bago dahil depekto na ang inyong fire extinguisher. Ganun po yan, guys. Pwede ba nating pagbatayin talaga yung gauge? Baka kako mataas yung gauge pero wala na talagang laman. Laman, oo, Hindi totoo. masyadong Mm-mm. marami Opo. naman. So sa amin lang po yung validation lang po, no, binabalidate natin. Mm. So isa yan sa mga validation na nagsabi po si provider na yan po ay talagang good operational condition. So doon kami magbabase po na yan po ay talagang condition pa. At anytime na may emergency ay pwede siyang gamitin at talagang operational. Ako lang last point ko, Joel. Mm. Matagal na po kasi ang issue ng corruption sa Bureau of Fire Protection, Superintendent Arroyo. Hindi ito bago. Paulit-ulit itong issue ng ng fire extinguisher, pati yung sprinkler. Sprinkler. Pero persistent yung issue at saka mga sumbong. Ibig sabihin hindi talaga nalilinis po ang sistema sa loob. Ano talaga yung sistema nyo para masigurado natin na sumusunod sa tamang panuntunan ng mga taga Bureau of Fire at hindi katulad nito na nakikipagsapatan sa kamag-anak na supplier para lang may kickback na 30 million pesos? Yes, ma'am. Kami po ay talagang seryoso laban dyan sa mga katiwalian na yan at patuloy kaming nakikiusap din, no, na makipagtulungan sa aming tanggapan sa mga nabiktima na mga ganitong maling gawain. At tulungan kaming makakalap din ng matitibay na ebidensya. Isumbong sa aming mga online platform. Pwede kayong dumulong sa aming BFP e-reklamo. Yan po ay makikita sa aming official website. Pwede kayong magsumbong doon agad through online o di kaya sa aming FB official website ng BFP National Headquarters o di kaya sa 888 Citizens Complaint. Pwede nyo rin iparating doon at may focal person kami at dito yan babagsak sa aming tanggapan. So muli po, no, talagang kami po ay committed yan sa due process na yan at hindi namin yan tinotolerate. We do not condone nor tolerate po any corrupt practices at kami po ay patuloy na talagang gagawa ng kaparaanan para mawakasan na tong paulit-ulit na nangyayari sa aming tanggapan. Okay. Ang reklamo po sa inyo ay overpriced fire extinguishers and sprinklers. Mm-mm. Wala naman pong ghost. Ghost sprinklers o kaya ghost fire extinguishers. Ayan, sila pala yung nagpo-provide ng fire extinguisher at saka sprinkler. So, ino-overprice nila, guys. So, dito nga, nangyayari yung corruption. Ngayon, kung sa inyo nga nagagaling dito sa Bureau of Fire Protection, itong mga fire system na ito, yung mga firefighting products na ito, ay pwede nga magkakaroon po dyan ng corruption talaga na malaki. Bakit po? Kasi nga, itong mga fire extinguisher nga, guys, kasi ako po, ay 15 years ako nagtrabaho sa manufacturing dito po sa mga fire extinguisher. Kaya alam na alam ko po yan, no? Kung paano po dyan ang proseso nitong mga fire extinguisher na ito. Minsan po kasi,
nagre-repair din po kami ng mga fire extinguisher. Halimbawa, na nayupi, nasira. Kahit na mayroon pang yung bulb nasira o nayupi lang dahil bumagsak, sasabihin niya ng Bureau of Fire Protection na palitan nyo na yan. Hindi na po pwede yan. Kahit yung nitrogen niya hindi pa bumababa o yung gauge niya okay pa naman. So ang papalitan lang doon ay yung bulb lang o doon kaya dadalhin lang yan doon sa mga refilling station, ipaayos lang yung bulb. So okay na. Ngayon, kung gusto talaga na i-corrupt nitong Bureau of Fire Protection, ay talagang pipilitin nila yung may-ari na bumili ng panibagong fire extinguisher. Oo. So kikita po talaga sila dyan. Malaki po talaga ang magiging kickback nila dyan. Katulad itong powder din po, no? Limbawa, bumaba yung pressure gauge niya, no? Nag-zero na yung pressure gauge niya. Oo, at ang nakalagay doon at saka nag-zero na at saka nag-expired na rin. Nag-expired na rin yung nakalagay doon sa nakaprint doon sa katawan ng fire extinguisher na expired na yung fire extinguisher mo. Oo, kasi dito sa Pilipinas mga sticker lang yung nilalagay niyan eh. So pwede mo yan tanggalin lang yung sticker. Pwede nila kukunin nila yung lumang sticker, lumang fire extinguisher. Na sinasabi nilang expired na. Dadalhin nila yan sa shop. Tatanggalin nila yung lumang sticker at papalitan ng panibagong sticker. Then kakargahan lang nila yan ng panibagong nitrogen. O di kaya papalitan lang yung bulb kasi hindi naman kahit na expired na po yan guys, kung yung bulb niya ay hindi naman sumisingaw pa, hindi po yan bababa, hindi po bababa yung gauge niya doon sa zero, tuloy-tuloy po yan. Oo, ang gagawin diyan ay papalitan lang po nila yung sticker na yan, lalagyan nila ng panibagong manufacturing date. Panibagong kumbaga isang taon na naman na magi-expire yan. Pero ang totoo niyan, sticker lang ang kanilang pinalitan diyan. So magpapalit lang sila diyan kung yung gauge nga ay talagang na bumaba na sa zero. Pero kapag hindi yan bumaba, kahit na expired na yan, ang ipapalit nila diyan ay sticker lang. Kasi ginagawa po namin yan doon sa company namin sa Saudi Arabia. Oo. Yung tangke kasi may tangke yan, yung tangke ng fire extinguisher kasi doon sa Saudi Arabia hindi siya sticker lang kundi talagang naka-silk screen siya kasi yun po yung trabaho ko sa silk screen. Piniprint namin yan yung katawan ng fire extinguisher. So binubura namin yon. Yung lilinisin namin yun ng thinner, yung dating imprinta. Tapos iimprintahan namin ng panibago. Pero yung powder noon, nung sinabi nilang expired na fire extinguisher, yun pa rin ang gagamitin namin na powder. Ang nagbago lang doon, yung print, yung print, tapos yung nitrogen. Siyempre, kung bubuksan kasi yun nitrogen, tsaka yung bulb, yun lang yung nagbago. Pero yung tangke, at saka yung powder na laman, hindi po yan nagbago. Oo. Kaya malaki po talaga ang korupsyon dyan. Kung ganyan po yung ginagawa ng Bureau of Fire Protection, kung mayroon po silang mga kontak na paggawaan ng mga fire extinguisher na yan. So yan lang po talaga ang gagawin dyan. Kaya talagang malaki po ang kikitain dyan kung ganyan nga po. No? Yan po ay opinion ko lamang kasi sa fire extinguisher company nga po ako nagtatrabaho. Kaya alam ko po yan kung paano po yan gagawin yung mga fire extinguisher po na yan. For sure. Binayaran pero hindi dumating. Wala namang ganon na superintendent. No?
Kaya pag sa validate, sir, imposible po kasi pag Oo. titingnan natin yung fire safety maintenance report, so siyempre sinabi ang sprinkler ay gumagana. At prior to that, yung fire safety maintenance report, siyempre ang una talaga diyan, yung fire safety compliance report, yan naman po ay Oo. talagang requirements yan bago gumana or mag-operate or magkaroon ng occupancy ang building. Oh, kaya ko So, naman naitanong yan para patunayan na hindi kayo most corrupt. Ang most corrupt po, DPWH pa rin. Kasi nga may ghost Wala sila kayong doon. ghost. Sila Oo. meron. Superintendent, Ay, salamat mahilit lang ako. sige. Yung supplier po pala dito sa 30 million kickback scheme na to, iniimbestigahan nyo rin o Kasama yun? pinapaubayan nyo sa Kasama iba? sa investigasyon? yes po, kasama sa investigasyon yan Hmm. kung paano ang nasabing alleged sa buwatan. Tukoy nyo na ito ha, tukoy nyo na ito at yung relasyon doon sa mga sinuspindi po ninyo o na-relieve ninyo ng mga tauhan. Ongoing pa rin ang investigation, ma'am. We don't want to conclude anything para hindi ma-preempt yung matibay na kinakalap namin mga ebidensya po. Maliban siguro sa kaso, kung mapapatunayan sangkot nga yung Blacklist. kumpanya, blacklisted. At the Oo. same time, siguro linisin na rin yung listahan natin. Ano, yung accreditation. Oo, ng mga meron mga supplier. accredited sila eh. Meron di ba? ba? May Meron mga accredited accreditation? kayo? Wala po, ang Wala. nag-accredit po niyan ay yung DTI-BPS pa rin yan. natin. Pag sinabi nila ay yan po ay lehitimong supplier, so on our end naman po, ang lahat ng supplier Siyempre, may mga hawak yan ng mga firefighting company. Hindi po pwede yung wala, yung Bureau of Fire Protection, may hawak na yan, lalo na kung talagang yung mga ng mga tauhan dyan ay may mga contact doon sa mga fire protection company, ay hindi po pwedeng walang hawak yan. Mayroon at mayroon yan. Oo, kaya dyan talaga nangyayari yung malawakang korupsyon na yan. Oo, kasi yung mga nilalagay na mga fire extinguisher dyan ay hindi naman talaga yan katotohanan yan, ay hindi yan mga bago. Oo. Yung mga sinasabi nilang expired, hindi naman talaga expired yan. O expired na yan sa dinikit nilang sticker, pero kapag napalitan yan ng sticker ay hindi na naman yan expired. Pero ang katotohanan dyan, hindi sila dyan yung mga accessories niyan, yan pa rin. Oo, maaaring papalitan lang nila dyan kung may sira yung bulb o yung gauge. So yun lang yung papalitan nila. At yung nitrogen. Oo, para tumaas uli yung gauge doon sa tamang pressure niya. Oo, pero yung powder yan, yung laman dyan, hindi pinapalitan dyan. Ang nakikita ko lang po talagang pinapalitan na fire extinguisher, ang laman, yung tubig. Kasi yung tubig talaga, bumabaho yan. Oo. Kasi ordinaryong tubig lang naman ang nilalagay dyan. Pero yung pagkakaalam po, itong tubig na fire extinguisher, bagamat tubig lang yan, pero mas mahal yata yan, no? Mahal po yata yan kaysa powder dahil itong mga tangke nitong tubig na fire extinguisher ay kinukutingan pa yan ng plastic sa loob. May coating pa yan, may powder coating pa yan sa loob para hindi kalawangin yung loob ng tangke ng fire extinguisher. May makapal na plastic yan na nilalagay. Oh, kaya matrabaho yung tangke ng tubig na fire extinguisher, kaya medyo mahal ang presyo niyan kahit na tubig lang ang laman niyan na ordinaryong tubig. Ang nagpamahal diyan sa kanya ay yung kanyang tangke kasi nga may plastic powder coating po yan. Gayon din po yung foam, lalo na po yung foam, may powder coating din po ang tangke niyan kasi tubig din po yan na hinaluan lang ng foam concentrate. Oo, yung itong foam fire extinguisher, yan po yung mga ginagamit sa mga gasolina, yung mga nagliliyab. Oo, doon po yan mabisa. Pero itong powder ay talagang sa lahat po yan ng sunog. Pero sa bawat sunog, mayroon po talagang naka-specific na fire extinguisher dyan na yung mamatay kaagad yung sunog. Katulad halimbawa sa mga electrical na sunog, ang ginagamit dyan ay CO2 na fire extinguisher. At yung sa mga gasolina naman, yun nga po yung foam
At yung sa mga papel, yun po yung tubig. Oo, tubig dyan ang dapat dyan sa mga papel, sa mga karton, sa mga damit. Tubig lang po dyan ang ginagamit na fire extinguisher. Pero mahal po yan ang tubig na fire extinguisher dahil nga po mahal po ang paggagawa po ng tangke po niyan. Oo, tsaka may halotron pa pero doon po sa company namin wala pong halotron na fire extinguisher kasi ito po yung mga fire extinguisher para na doon sa talagang mga sunog na. Siguro yun po yung mga ginagamit na fire extinguisher sa mga eroplano na nasusunog. Pero wala po kami doon po sa company na aking pong pinagtatrabahoan. Ang mayroon lang po kami tubig, foam, powder at saka ito pong CO2. Ayan, opo. 4 lang po yung aming pong fire extinguisher na ginagawa. Ay kailangan po magkaroon ng mga mayor's permit. So, part of mayor's permit and business permit, ini-inspect rin po namin yung mga manufacturer or supplier na yan. So, ang kaakibat niyan, yung fire safety inspection certificate pa rin at may lihitimo silang mga business permit kung saan sila located. Pero patungkol doon sa mismong product na talagang pasado sa DTI approved ay ang yung BPS pa rin ang magsasabi na yan po ay mga lehitimong mga nagsusupply dito sa ating fire extinguisher or fire extinguisher business po. Alright. Sige. Thank you. Sir, Superintendent ha? Arroyo, thank you. Babalikan namin kayo ulit pag may resulta na ito at sisingilin namin kayo sa resulta.